Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Punta naman po tayo dito sa three-way switch. So ito yung three-way switch mga kuya. Ayan po siya. Ang three-way switch natin mga kuya, yung likod noon, mayroon yung tatlong terminal. So halimbawa mga kuya, gusto mo maging electrician, gusto mo matuto ng electrician, gusto mo mag-repair sa bahay mo kahit hindi ka naman electrician. Siyempre, kung minsan biglaan, gabi, gusto mo manawala ng ilaw, gusto mong tingnan. Mga kuya, I recommend na yung bawat electrician, yung bawat tatay na gustong matuto ng electrical, mag-provide po kayo ng tester mga kuya. Napakahalaga po yun bilang isang electrician. So, sa tester mga kuya, kasi ang three-way switch, meron siyang tatlong terminal. So, yung tatlong terminal na yon, hindi siya po pwedeng magkabaligtad. Doon sa tatlo na yon, meron siyang isang common. So, ang common natin ito mga kuya. Ano ibig sabihin ng common? Kasi ang tester kasi mga kuya, yun kasi, alimbawa, magre-resistance test ka, yung ohmmeter, magre-resistance test ka. Yung common, nakikita mo yon, connected siya dun sa bawat terminal. Halimbawa ito, tinester mo ito. Meron siyang connection. Tapos tinester mo ito, walang connection, pero sinuwitch mo, kailangan magkaroon din siya ng connection. Doon sa tester natin, dapat papalo po yun. Kasi, meron din dapat siyang connection dito. Yun po yung common mga kuya. Halimbawa, tinester natin to, meron. Tapos, pag tester natin doon sa kabila, wala. Pero pag after nung i-switch natin, nag-switch siya, nagkaroon siya ng resistance. So, ibig sabihin, ito yung common natin, yung isa. So, ibig sabihin, yung dalawa, magkakaroon siya ng connection sa kabilang three-way switch. So, ayun mga kuya, tatandaan po natin, yung three-way switch, saan po ba siya ginagamit? Ang three-way switch natin, mga kuya, kaya siya meron ganyan na three-way switch kasi ginagamit yan usually sa isang ilaw, dalawang location ng switch, mga kuya. Kaya tayo gumagamit ng three-way switch. Halimbawa, sa hagdan, halimbawa ay nagbukas ka sa baba, binuksan mo ilaw sa baba, nagkaroon ng ilaw sa hagdan. Ngayon, nag-CR ka. Tapos, pag CR mo, umakyat ka na kaagad, hindi mo napatay sa baba. So, sa taas, maglalagay tayo doon ng isa pang switch. So, para hindi mo na kailangan bumaba para patayin yung ilaw. So, ganun ginagamit yung three-way switch. Dalawang lokasyon ng switch, pero kaya niyang kontrolin yung isang ilaw. Halimbawa naman, yung isang room, medyo mahaba, dalawa pintuan. Dun sa first door, pumasok ka, binuksan mo pintuan. Tapos may kinuha ka ngayon. Pagkuha mo, doon ka sa kabilang pinto malapit. So, kung lalabas ka ng pangalawang pinto, dahil doon ka mas malapit, hindi mo na kailangan pumunta sa naunang pinto para patayin. Kahit dun sa kabilang pinto, pwede mo na siyang patayin kasi gumamit ka ng three-way switch. So, iyon po yung application ng ating three-way switch mga kuya. So tatandaan nyo po, sa paggawa ng three-way switch, meron siyang tatlong terminal sa likuran mga boss, kuya. Ang isa doon ay common. Yung dalawa doon, yun yung ating terminal ng switch papunta doon sa kabilang switch. Ito po yan mga kuya. Isa ito, pangalawa ito. So pupunta siya doon sa kabilang switch. So, ibig sabihin, yung tatakbong wire mula sa switch 1 papuntang switch 2, dalawa. Ito po yun mga kuya. Dalawa. Tatlo terminal. Yung isa common.
Yung common na yan, diretso na yan sa line 2. Mga kuya, ha? Diretso siya sa line 2. Yung natitirang dalawang terminal, tatakbo siya dun sa switch 2. So, ganun din yung switch 2. Meron din, kukunin mo rin dun yung common. Pag nakuha mo na yung common, yung dalawang matitira, yun yung ka-terminal niya dun sa switch 1. So, ganun mo siya ito troubleshoot mga kuya para makilala mo o malaman mo kung paano ba yung configuration sa loob ng 3-way switch para magamit mo siya kapag mag-i-install ka na mga kuya, mga boss. So, yung common ng switch number 2, papunta na siya ng ilaw. Papunta siya ng ilaw. Tapos yung line 1, diretso na siya sa ilaw. Kasi yung ilaw, may dalawang terminal yan. Line 1 at saka line 2. So, ito yung line 1, diretso sa ilaw. Yung line 2 ng ilaw, papunta siya sa switch. So, ganun ginagamit ang ating 3-way switch mga kuya. So, napaka-basic lang po mga kuya. Ulitin ko po yung 3-way switch, ang pinaka-principle po niyan, ginagamit po yan sa dalawang lokasyon. Hindi po isa, hindi po tatlo. Ang 3-way switch natin, ginagamit po yan usually sa dalawang lokasyon. Mga kuya, mga boss. At kapag magto-troubleshoot ka ng switch, mga boss, mga kuya, kukunin mo palagi una yung common. Ito mga kuya. Kapag tinester mo siya sa terminal 1 at terminal 2, meron siyang resistance. Pag tinester mo naman yung terminal 1 at saka terminal 3 at walang pumalo, tapos switch mo yung ilaw at pumalo, so ibig sabihin, ito na yung ating common. Mga kuya. Dapat makuha mo yung common. Ngayon, halimbawa naman, itong terminal 2 at saka terminal 3, sinundot mo. Walang resistance. Kasi hindi magkaka-resistance yan eh. Tapos sinwitch mo ulit. Sinwitch mo, dinala mo dito yung toggle niya. So, hindi pa rin siya magkakaroon ng resistance. So, ibig sabihin, yung isang natitira, ito na yung common. So, depende na sa inyo kung paano siya ito troubleshoot. Basta ang mahalaga, magkaroon ka ng tamang termination. Kailangan yung common, masuplayan mo ng line 2, mga kuya, para gumana yung ating 3-way switch, mga boss. O, ganun po siya, mga kuya. O, punta naman po tayo dito sa 4-way switch. Ano naman yung 4-way switch? Ang 4-way switch mga kuya, halimbawa, gusto mo naman magkaroon ng 3 lokasyon naman. 3 lokasyon, 4, 5, 6 na lokasyon ng switch. Pero 5, sobra na yun, ano? Pero siguro mga 4 o 5, baka... Pero wala pa akong nagawang ganun mga kuya. Siguro pwede lang talaga mga 3 or 4, mga ganun. Pero pag 5, parang medyo napakarami na nun eh. So ayun, dun ginagamit ang ating 4-way switch. So kapag tatandaan natin mga kuya, yung 4-way switch, ginagamitan yan kasama ang 3-way switch. Tandaan natin mga kuya, ang 4-way switch, ginagamit yan ng 2 3-way switch. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan ang 4-way switch, mga kuya, ginagamitan ng 2 3-way switch para gumana. At hindi rin siya gagamitan ng single switch. Hindi po. Ang ating 4-way switch, mga kuya, mga boss, sa system, pag gumamit ka na ng 4-way switch, kailangan mo ng 2 3-way switch. Halimbawa, gusto mo ng 3 switch tulad ng ating example. 3 switch. S1, S2, tsaka S3. So, katulad ng 3-way switch mga kuya, meron din itong configuration sa loob. Ang pagkakaiba lang niya, yung 3-way switch natin meron siyang 3 terminal. At yung 4-way switch naman natin meron siyang 4 na terminal mga kuya. So tatandaan natin, magkaiba po sila. Ang ating 3-way switch meron 3 terminal. Yung ating 4-way switch may 4 na terminal. So itong ating 4-way switch, tulad nga nasabi ko, hindi po siya gagana kung 4-way switch lang.
So palagi, ang 4-way switch, lagi may kasama siyang 3-way switch mga kuya, tulad na nasa diagram mga boss. So paano siya gumagana? Paano ba ang play? O paano ba naglalaro yung ating switch na ito, yung 4-way switch? So katulad sa ating illustration mga kuya, dito sa ating drawing, ang status ng ating switch ay naka-off mga kuya. So tingnan natin mga kuya, pumunta dito yung kuryente, tapos tumawid dito sa kabila. Pero pagdating niya dito, putol. So ibig sabihin naka-off mga kuya. So ngayon, gusto natin buhayin, nando tayo sa switch 3. So ang play ng ating switch, nakaganan siya, naka-cross. Kung makikita nyo, meron siyang broken line. Medyo maliit lang. Sana makita nyo mga kuya. May broken line siya. Bali nakaganyan siya ngayon. Kasi ang play niya niyan, kapag sinwitch mo siya, magiging diretso siya dito. Madediretso siya mga kuya. Ang play niya, cross, tas diretso. Cross, diretso. So kung nandito tayo sa S3, nakapatay ang ilaw, binuhay natin to, magiging diretso siya. So kapag dumiretso to, nandito ngayon tayo sa S1, nandito ang kuryente, na diretso to, so masuswitch na siya, mabubuhay. Kasi magkakaroon na ng closed circuit. Mula dito sa S2, sa L2, sa S1, pumunta na S3, sinwitch natin to, dumiretso siya, tapos pagdating dito sa S2, magkakaroon siya ng closed circuit, closed loop, mga kuya. So mabubuhay itong ilaw natin. So lumabas ka ngayon sa kwarto o sa room, pinatay mo ulit, nakadiretso siya. Gusto mong patayin. So magaganon ulit siya, magko-cross ulit. Pag nag-cross siya, mga kuya, mamamatay. Kasi mapuputol ulit yung kuryente. Kasi ang kuryente, mula dito, kung dito natin titingnan, dito, kung naka-cross siya, dadaloy dito. Pagdating dito sa main supply, putol. Kasi ang ating switch nanto sa taas. So halimbawa, nakaganan siya. Gusto mong buhayin, nanto ka sa S1. So mangyayari ito bababa. Pag ito bumaba, dahil ito nakakross, ang ating kuryente dito dadaan sa ilalim, tapos punta dito, tapos tataas. Tataas yan dito mga kuya kasi nakakross yan. Tapos dito dadaan. Mga kuya. So halimbawa naman, nanto ka sa S2. Nakapatay siya, di ba? Dito siya, kuryente natin nanto. Tapos taas, tapos bumaba. Eh binuhay mo dito. Bumaba ngayon. So dito ngayon dadaan ang kuryente natin. So ganun gumagana ang ating 4-way switch. So anong dapat natin tandaan sa configuration nitong 4-way switch? Siyempre apat ang terminal niyan mga kuya. So ibig sabihin, may mga palatandaan tayo dyan mga kuya. Eto mga boss, usually ang ating 4-way switch, may kulay yan yung tornilyo. Halimbawa ito, kulay stainless. Tapos ito kulay gold. So makikita mo yung kaibahan niya kung sino yung mag-pair. Ito mag-pair ito, tapos ito mag-pair. Mga kuya. O kaya naman, yung common na ginagawa natin, yung ating pagkuha ng continuity test. So halimbawa, gusto mong testingin kung sino magkasama. Ito kasing dalawa na to, hindi ito pwedeng magkaroon ng resistance mga kuya. Hindi ito pwedeng magsama. Ang pwede lang makasama nito, itong dalawang sa kabila. Ito at saka ito. So halimbawa, tinester natin dito, magkakaroon siya ng continuity. Kasi naka-close siya. Di ba? Pero kapag tinester natin dito, mapuputol siya. Kasi wala. Pero pag switch on natin, itong ating switch, dediretso yan. So magkakaroon siya ng continuity. So ibig sabihin, meron na tayong isang palatandaan. May isa na to. So punta naman tayo dito sa kabila. So testerin natin dito. Sa ngayon, wala. Pero pag sinwitch natin, pag lumipat yan, sa ngayon, meron. Kasi nakaganon siya eh, mga kuya. Meron. Pero kapag lumipat na siya dito, mawawala na ulit. Kuha niyo mga kuya. So, pero usually, yung ating 4-way switch, yung tornilyo niyan may kulay. May palatandaan po yan mga kuya. Pero halimbawa, tulad nga ng malimit ko i-share sa inyo, paano kung wala na? So gagamit lang po tayo ng continuity test ulit mga kuya. Napakahalaga po niyon sa ating mga bagong electrician. Bilang electrician kailangan meron tayong set of tools. Yang multitester, yang plier, long nose cutter, positive screwdriver, mga set mga kuya kung gusto natin maging electrician.
So ayun po mga kuya, diyan po nagtatapos ang ating video na ito, yung ating 3-way switch, 4-way switch, single switch, tsaka yung ating fluorescent lamp operation. So ayun mga kuya, diyan po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo po ang video na ito mga kuya, please like and share mga kuya. Ngayon kung may natutunan ka naman, subscribe ka po mga kuya. Pakipindot na rin ang ating notification bell para updated ka sa mga susunod nating mga videos na po pwede nating ma-share, na pwede nating magamit mga kuya. Unti-unti po matututunan natin ang maging isang electrician. Magandang araw po mga kuya. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong ito na ma-share ko ang mga ganitong maliit na kaalaman. Marami po salamat.